Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang bagong senatorial survey na isinagawa ng Issues and Advocacy Center o The Center sa pamamagitan ng kanilang Pulso ng Pilipino. Ang survey ay ginawa April 28 hanggang May 3, 2025. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Sa pinakahuling Pulso ng Pilipino pre-poll survey na isinagawa ng The Center noong April 28 hanggang May 3, gamit ang pinagsamang face-to-face multi-stage area probability sampling at random digital access methodology, nag-survey sa 1,800 respondents sa buong bansa na mga registered voters. Ayon kay Ed Malay, director ng The Center, ito ang final pulso ng Filipino tracking poll bago elections sa May 12. Sinabi ni Malay na ang mga survey ay kumakatawan sa perception ng mga respondents sa mga pizza kung kailan isinagawa ang survey. Ang ganitong pananaw ay nagbabago sa paglipas ng panahon at naiimpluwensyahan ng mga kaganapan na magagamit sa iba't ibang anyo ng mga platforms, particular na ang social media na naging pangunahing pinagmumulan ng information ng publikong digitally educated, dagdag pa ni Malay. Makikita sa final pulso ng Filipino tracking poll na 7 alyansang official candidates, 3 PDP laban bets at 2 independents na nakapasok sa Magic 12. Narito ang resulta ng The Center Pulso ng Pilipino Survey. Maliban sa anumang mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng pagmamanipula sa botohan, si Bongo ay natitiyak ng muling mahalal at malamang na magtatapos sa pinakamataas sa Magic 12. Siya ay nasa top position sa kanyang 59% na nakuha mula sa mga respondents. Ang kampanya ni Go ay nakakuha ng traction mula sa kanyang pagtangkilik sa sports development sa grassroots level at mga benepisaryo ng kanyang malasakit health program. Napanatili ni Go ang kanyang number 1 position dahil last survey noong April, siya rin ang nasa top position. Ang nasa number 2 position ay si Tito Sen Soto. 54% ang pumili kay Soto bilang kanilang senador. Naghahangad si Soto na maging unang senador na nahalal sa ika-5 termino. Napanatili rin ni Soto ang kanyang number 2 position dahil sa nakarang survey siya ay number 2. Ang pumasok sa ika-3 position ay si re-electionist Ronald Bato de la Rosa. 49.3% ang mga respondents ang bumoto kay Bato de la Rosa. Napanatili rin ni Bato ang kanyang rank na number 3. 2 kandidato ang nag-share sa ika-4 hanggang ika-5 pwesto. Ang isa ay ang dating nangunguna sa survey at ACT-CIS Party List Representative na si Erwin Tulfo. 47.6% ng mga respondents ang pumili kay Erwin Tulfo bilang kanilang senador. Ang kasama ni Erwin Tulfo sa 4 to 5 na pwesto ay si Pia Cayetano. Si Cayetano ay nakakuha ng 45.7%. Tumaas ang puntos ni Cayetano dahil noong nakarang survey, ang kanyang puntos ay 44.5%. Tumaas siya ng 1.2%. 2 rin ang umuokupa sa 6 to 7 na position. Ang isa ay si Abi Binay.
Si Binay ay may nakuhang 43%. Tumaas ang kanyang puntos dahil noong nakaraang survey, 40.7% ang kanyang nakuha. Gumana siya ng 2.3%. Ang kabahagi ni Binay sa 6 to 7 slot ay si Francis Tolentino. 42.7% ng mga respondents ang pumili kay Tolentino bilang kanilang senador. Tumas din ang puntos ni Tolentino dahil noong nakarang survey, 37.5% ang kanyang nakuha. Gumana siya ng 5.2% sa latest survey ng The Center Pulso ng Pilipino. Dalawa rin na kandidato ang nasa 8 to 9 position. Isa rito si Camille Villar. Si Villar ay may 40%. Gumana si Villar ng 2.1% dahil sa last survey siya ay may 37.9%. Inendorso kamakailan ni VP Sara si Villar. Ang kabahagi ni Villar sa 8 to 9 na position ay si Amy Marcos. Tulad ni Villar, si Amy ay inendorso rin ni VP Sara kamakailan. Si Amy ay may nakuhang 39.9%. Last survey, si Amy ay may nakuhang 35.8%, kaya gumana siya ng 4.1% nitong bagong survey. Dalawa ang sumunod kina Villar at Amy. Nasa 10 to 11 na position si Ben Bitag Tulfo. 39% ang bumoto kay Ben Bitag Tulfo. Hindi tumas, hindi bumaba ang puntos ni Ben Tulfo dahil 39% din ang kanyang nakuha last survey. Kabahagi ni Tulfo sa 10 to 11 position ay si Ping Lacson. 38% ng mga respondents ang pumili kay Lacson. Gumana ng 2% si Lacson dahil nung last survey, 36% ang pumili sa kanya. Ang tatlong kandidato na nasa 12 to 14 position, ang isa ay si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ay may 35% na pumili sa kanya bilang kanilang senador. Gumana ng 4.5% na puntos si Marcoleta dahil noong nakarang survey, 30.5% ang pumili sa kanya. Ang isa na kabahagi ni Marcoleta sa 12 to 14 position ay si Gringo Hunasan. 34% ng mga respondents ang bumoto kay Hunasan bilang kanilang senador. Kasama rin sa 12 to 14 position si Willie Revillame. Si Revillame ay may 35.5%. Last survey, 27% ang nakuha ni Revillame kaya gumana siya ng 6.5% nitong latest na survey. Apat ang sumunod kay Willie Revillame na nasa 15 to 18 position. Ang isa ay si Jamie Bundok. 31% ang pumili kay Bundok. Malaki ang ganansya ni Bundok mula nung last survey dahil meron siyang 21% noon, kaya gumana siya ng 11%. Kabahagi rin sa 15 na position hanggang 18 na position, si Lito Lapid. 30% ang pumili kay Lapid. Bumaba ang puntos ni Lapid dahil last survey siya ay may 32%. Ngayon, 30%. Ang isa pang nasa 15 to 18 na position ay si Bong Revilla. Si Revilla ay nakakuha ng 27%. 2% ang itinaas ni Revilla dahil last survey siya ay may 25%. Ang ikaapat na nasa 15 to 18 na position ay si Manny Pacquiao. 23.4% ng mga respondents ang pumili kay Pacquiao.
Gumana ng 4% si Pacquiao dahil 23% ang kanyang nakuha last survey ng Pulso ng Pilipino. Ang nasa 19 na posisyon ay nakuha ni Philip Salvador. Siya ay nakakuha ng 20%. At ang number 20 ay nakuha ni Benhur Abalos. Si Abalos ay may 23%. Mga kaibigan, ipinaliwanag ng The Center ang nag-conduct ng survey na ang malaking pagbaba ng ratings ni Lito Lapid, Bong Revilla at Manny Pacquiao ay isang pagpapakita ng dumaraming bilang ng mga botante na nagsisimula ng tignan ang kalidad ng mga kandidato sa mga sensitibo at mahalagang pambansang posisyon tulad ng Senate. Kaya mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong observation sa Pulso ng Bayan survey na ginawa ng The Center? Kung meron, please leave your comments. And don't forget to like and subscribe. Salamat and bye-bye.